kasi matagal ko itong hinintay siya guys. Amazing! OMG! Nako. Ngayon ko masasabi guys na hindi na sayang. welcome back to our YouTube channel, Musical World Music. So guys, ngayon guys, yung mga nakapanood nung live natin, di ba sabi ko mag-unboxing tayo ngayon? So ito na yon. So hindi na ako makapag-antay guys kasi matagal ko itong hinintay yung pagkakataong ito. So eto na siya guys. OMG! Nako. Ito na guys yung bunga ng mapangas kong video na ginawa dito sa YouTube, na talagang during the time talagang nilakasan ko yung loob ko. Yung mga apila na ginawa ko sa aking vlog, kung naalala nyo guys, na sobrang dami kong na-receive ng mga pambabash during the time kasi medyo question ko guys yung Warner Music Philippines about sa career ni Ken. So, Philip. So, ito na yun guys. Finally. Bago natin itong buksan, gusto ko magpasalamat sa Warner Music Philippines kahit paano natugunan yung ating apila, yung panawagan na tutukan yung career ni Ken and huwag pabayaan and maglabas ng kung ano pwedeng maisuporta sa kanya, kagaya ng bubuksan natin ngayon. Ito yung pinaka-asap-asam ko na pinakahihintay ng karamihan sa atin ng mga avid fans ni Ken or Philip sa kanyang solo career. So ito na yun guys. So ready guys. Pasensya na guys, medyo yung emotion ko talaga ngayon matindi kasi kung napanood nyo yung video ko, yung title guys ng video dito sa YouTube channel natin, pinabayaan ng Warner Music Philippines, nagtiwala sa kawalan, Ken. So ito na, at least natugunan. So salamat, thank you so much sa Warner Music Philippines. Kahit papano medyo napakinggan yung ating mga minumungkahi o inaapila sa kanila. Ito na, so bubuksan natin guys. Kung alam nyo lang guys kung gaano ako ka-excited and kung gaano ako kasaya ngayong araw na ito. Asin yung aking gunting. And again guys, I hope parati ko sinasabi guys, and again, I hope sana walang damage. Yan na. Parang may yupi. Sana wala tong damage. Woo! From Backspacer Records. Dito kayo guys makakapag-pre-order o makakapag-purchase ng album ni Ken, yung kanyang solo album. So ito na yun guys. I think parang wala pa nito masyadong nag-unboxing dito sa YouTube, di ba? Wala pa ako. Siguro yung CD, pero yung plaka wala dito sa YouTube. Nag-try out kasi sobrang ka-excitedan ko before nalaman ko to. Dali-dali akong nag-search dito sa YouTube. Wala ako nakita mag-unboxing nito. So I think parang ako pa lang yung mag-unboxing nitong
plaka ni Ken. So, again, release ito ng Warner Music Philippines. And pwede nyo siya guys ma-purchase o ma-pre-order kung pre-order pa rin. Kasi I think parang batch by batch. So after pre-order nung batch 1, batch 2, nag-open ulit sila ng another batch. So parang ganun. So ako guys ay batch 3. So medyo napatagal. Ngayon ko palang na-receive. So yun guys, I hope talaga walang damage kasi may mga yupi-yupi ang mga kantuhan. Ano ba sa Tagalog ang kantuhan? Mga bawat sulok. Meron siyang number. Ayan number 20393. So yun. Yan na. Mabuksan na natin. Akin yung gunting ulit. Sino ba guys yung mga nakapag-purchase nito guys? I-share nyo naman guys kung may YouTube account kayo, gawan nyo ng unboxing para marami makapanood, ma-promote, mahikayat na bumili yung hindi pa aware. So, malaking tulong yung nagagawa natin ng unboxing, yung mga nilalabas na mga albums or physical album ng mga artists kasi parang na-promote sila. So, marami bibili at marami mag-pre-order. Tulong na natin niya sa mga paborito nating artist kagaya ni Ken, diba, ng SB19. Ayaw pag SB19 guys, mag-release din ng mga physical album kagaya nito. So ito na guys. Wow. May paganito pa yung Backspacer Records. Yung plaka. Tapos ayan. I hope guys makakuha kayo ng copy. Up to now guys, I think parang available pa rin siya. Pwede nyo pa siyang ma-purchase sa online dito sa Backspacer. So yun. Wow, parang may pa-bonus. Sana nga. Parang may nababakas ako. Alasin natin kasi parang kasama dito guys sa invoice ng order. Oh, may pa ganito siya. Ito yung wow. Hindi ko na masyadong habaan tong video natin guys, kasi kung gusto nyo guys mapanood yung ginawa kong video before para sa Warner Music Philippines, andito sa ating YouTube channel. Ang title noon guys sa pagkakaalala ko, Ken, pinabayaan ng Warner Music Philippines, nagtiwala sa kawalan, parang ganon. Siguro, hindi ko naman sinisiguradong na nakarating sa kanila o napanood nila yung video yun. Pero, malaki ang kutob ko na napanood nila yung video yun. Diba? Ito na. Yung mga nilalaman ng video yun, tungkol sa career ni Ken, yung mga possibility na pwedeng mangyari sa career ni Ken kung wala silang gagawin, diba? So at least kahit paano yung tugon, mayroong tugon doon sa mga panawagan natin, sa apela natin sa kanila. So maraming salamat sa Warner Music Philippines. Thank you po. Ito, nakakuha na ako ng sarili kong copy. Salamat.
And sobrang saya ko lang. Kung alam niyo lang Warner Music Philippines, and kayo guys kung gaano kasaya, kasi ako po ay isang collector. Nagdudulot ito sa akin guys ng kakaibang happiness, saya. So yung pagkukulit, lalo ko yung favorite artist ko maglalabas ng mga different kinds of physical formats like CD, vinyl record format, or cassette tape format, diba? Mas may enjoy mo yung pagiging fanatic or pagiging fan, diba? Na may mga ganito. Hindi lang yung puro YouTube or Spotify and Maganda guys yung may mga ganito guys. Mas feel mo talaga, mas parang mas malapit sa yung idol or yung paborito mong artist, diba? Everyday pwede mo tong tanganan, pwede mo tong tingnan, patugtugin, basahin yung kung may mga dedication na nakalagay, yung mga lyrics ng song, andito yung lahat, may mga photos, ang dami. So ano kaya to guys, mamaya babasahin ko. So buksan na natin. Ito yung cover ng album. So ang comment ko sa cover ng album, siguro pinag-isa na lang nila yung concept ng kasi di ba from Complex, tapos nag-release pa siya ng 2 singles, yung Kanako and Fake Faces. So parang collage. Pero kung magandang ko nito, sa akin lang naman para sa akin. I think mas maganda sana kung kumuha sila ng isa sa mga the best photo doon sa Complex. Isang subject lang sa kung gusto nila yung literal na close up, yung mukha lang ni Ken. Di ba mas maganda sana kasi ito yung parang nagsisilbing debut album niya. Kasi di ba 7 Sins, di ba sabi ay yun yung talagang pinaka-debut album. Pero ito yung kauna-unahan, di ba? EP. I mean, kauna-unahang release from Warner Music sa isang record company kasi mayroon siyang previous na na-release independent sa kanya. Siya mismo nag-release, di ba, yung Bulan Palayo. So, ito yung kauna-unahan na under label, kumbaga, from Warner Music Philippines. Nilabas nila ito. So, dapat sana mas klaro yung face, yung mukha ni Ken. And pwede naman full body or yung close up na mukha. Para at least mas maganda yung maipopromote mo lalo yung artist. 'Di ba? Yung klarado yung mukha, yung subject. Kasi nasa stage si Ken na nag-start pa lang sa kanyang solo career. Mas mainam talaga yung sa lahat kumaga magsa-album man yan, parati dapat klaro yung mga ilalabas na cover ng kung ano man yan, book, album, or mga prints sa flyers or sa mga concert tickets, sa mga ganun. Dapat parati may mukha niyang klaro talaga yung pagkakakuha. Para yung may makakita man na hindi siya kilala, talagang makikita ka agad na wow, interesting tong artist na to. Sa mukha pa lang Ganun niya yung nangyari kay Mariah before. Ang daming hindi sa kanya nakakakilala pero very interesting yung niya yung cover ng album, yung first album niya. Hindi mo ma-identify kung black artist ba siya during that time or white artist. Kasi during that time kasi guys, issue pa yung discrimination. Pag black artist ka, hindi ka tatangkilikin ng mga puti. Same din naman sa mga black artist. Pag white artist, hindi masyado nila pinapansin or So, nung time na yun, hati yung pananaw or tingin kay Mariah during that time. Kasi si Mariah literal na mix race. Kumbaga is half black and half white. Yung father niya, African, Venezuelan, may part pa siyang Latin, di ba, parang mix talaga si Mariah, iba-ibang lahi. And then yung mama naman niya, American Irish, parang ganun, European American. So, nagkagulo-gulo na. Pero ang itsura ni Mariah, yung looks niya, talagang pang black artist. So, tinangkilik siya both parts, white and black community. So, yun ibig ko sabihin doon guys, mas mainam na sa mga kagaya ni Ken na nagsisimula pa lang sa music industry,
make it parating na ipopromote yung muka, yung itsura ng artist. Kasi hindi pa siya masyadong kilala. So maganda yung klarado talaga. Hindi mo pa naririnig yung boses o yung kahit anong song niya. Sa mukha pa lang, di ba? Yung hindi nakakakilala sa isang artist. Magkaka-interest ka agad, mapaparesearch ka agad sa artist. Di ba? Yun ang ibig ko sabihin. So I hope next time, para sa akin lang naman to ha, baka may mag-bash na naman sa akin. Yung record company ni Ken, panaglabas ulit ng album, make it sure na may mukha yung klarado. Or kahit full body, basta klarado. Yung buong detail ng ano ni Ken, ma-identify mo talaga na siya. Hindi yung ganito para may mga mystery or ano. Pero okay naman to. Actually, ang saya ko kasi may hawak ko na to ngayon. Yung pinaghirapan kong video, ito na yun. So again, kung interesado kayo malaman kung ano nilalaman ng video yung sinasabi ko, hanapin nyo guys dito sa ating YouTube channel. Ang title guys ay Nagtiwala sa Kawalan, Ken. Parang ganon. Tapos may logo doon ng Warner Music Philippines. Hanapin nyo na lang guys dito sa ating YouTube channel. So at least ito na yung naghirapan natin. And grabe yung effort ko doon. Yung lakas ng loob para gawin ko yun. And wini-wish ko din sana na makarating yun sa Warner Music Philippines para at least kumbaga hindi masayang yung isang artist na kagaya ni Ken. Kumbaga maging maganda yung career kasi yung age ni Ken, ito yung pinakamagandang time para i-build yung career ni Ken kasi young. So dapat sana talaga mag-focus talaga sila sa artist, lalo kung nakikita nila yung artist ay talaga di kalibre, kumbaga future superstar, diba? Kahit nga superstar na talaga sila sa pagiging SB19, pero as a solo artist, kumbaga gusto ko sabihin, wag nilang sayangin kung nakikita nilang may future talaga yung artist nila kagaya ni Ken. So at least may nakikita naman akong mga ginawa nilang move or ginawa nilang mga aksyon para talaga masuportahan si Ken and lalong mapasikat pa, diba? Kasi business naman yan sa kanila din naman yan, diba? So at least yung mga nag-idolize or mga avid fans ni Ken na ngayon, masayahan naman, kumbaga lalong ma-inspired sa pagsuporta sa artist na sinusuportahan kagaya ni Ken. And di ba, ito na yung tugon ng Warner Music Philippines. Kaya thank you so much Warner Music Philippines. Yan, ito yung kanyang complex na may dalawang bonus track, front cover ng album, and then yung back. Andito yung track listing. Ayan, basahin natin. Fake Faces, Rockstar, and Superiority, Mic Test. Wow, ayan yung favorite ko talaga, yung Mic Test. And Drink Smoke, Criminal, Stray Dogs, ganda din yan. Saka yung Kanako. Kanako, yung both single na yun maganda. Parang itong Fake Faces, parang funk rock, diba? Naalala niyo yung Green Day, yung mga Blink-182, and Simple Plan, parang ganun yung tunugan nitong Fake Faces, funk rock yung genre nung single na yun, yung Fake Faces. So nakalagay dito guys, distributed by Backspacer Records, vinyl layout design and photography by Luis Anthony Duran. Parang kinulage niya yung dalawang cover ng singles na nilabas, saka yung from isang photo from Rockstar. Okay, 2023 Philip under exclusive license to Warner Music Philippines. Warner Music Philippines guys, hindi sa Japan. So ang Japan, ang nilabas yung CD format, diba? Ayan yung logo ng Warner Music Philippines. Ayan yung Backspacer pare. Ito yung ng
local music industry dito sa atin. Member ng pare. Yan. Kalimutan ko na yung meaning niyan. I-research nyo na lang guys. So ito yung kauna-unahang release. First press. Kung i-reissue man to ni Ken next year, so reissue na yun. Ito yung kauna-unahang nilabas. So first press na tinatawag. So buksan na natin. Sealed. Factory sealed. Ang alam ko, colored vinyl ito. Hindi siya yung standard black vinyl press. So expect natin guys, colored vinyl yung nasa loob. And siya guys ay wait. Gatefold siya guys. So natanggal natin yung, naalis natin yung plastic niya, di ba? Klarado na yung elevator niya. Pinagpatong-patong talaga yung tatlong photo. Yan yung kinalabasan. Parang collage. Artistic nga eh, kaso lang since nagsisimula pa lang siya sa kanyang career, maganda talaga yung klaro yung mukha ng artist. As in, dapat close up. Parang yung mukha ni Mariah sa debut album o kaya yung Daydream na album, diba? Full face talaga niya, nakabalandra talaga yung mukha ng artist talaga. Pag nasa record bar ka, kaagad-agad makikita mo agad yung album, diba? And kung hindi mo naman kilala, mapapatanong ka, sino yan? Oh. Pero kung ganito, parang art lang. Oh. Dapat may ganun sila sa marketing para mas maganda yung sales and yung dating o yung magiging kalabasan ng release ng album. Malaking tulong kasi guys yung cover ng album. Kahit siguro hindi maganda yung laman or loob ng album, yung mga kanta or song sa loob ng album, pero kung may dating yung cover, makakatulong yun talaga, malaking tulong yun. Dating pa lang ng cover album, pwede nang makahatak ng mga kolektor. Yun ibig ko sabihin. Okay naman yung appearance ni Ken, di ba? So, maganda naman yung mukha. So, dapat, di ba? I think next time, I hope, klarado yung yung dating ng photo ni Ken. Hindi para mga shadow and lang. Walang dapat ikahiya sa mukha ni Ken kasi hindi siya pangit or di ba? And sa SB19 wala namang pangit, di ba? So mo na talaga, expose mo talaga yung mukha ng artist. Huwag mo nang i-hide. Kung ang purpose mo talaga, ma-promote mo yung sarili mo and yung career mo talaga, yung album mo, ma-promote mo. Dapat makilala ka talaga ng mga tao. Dito sa Pilipinas, I think halos lahat, hindi ko naman sinasabing lahat kilala na talaga ng SB19, pero I think parang mga 80% na dito sa atin sa Pilipinas kilala ng SB19. O at least yung mga natitirang konting porsyento, makilala din sila through yung mga flyers and mga promotional blah 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 albums, di ba? Gumawa na din ng albums, expose mo na yung artist, ipakilala mo na ng lubos. So, ini-imagine ko nga dati, siguro kung lalabas si Ken ng album, ang ini-expect ko talaga, honestly guys, yung full faces niya talaga close up. Walang mga naka-ganito. Pero anyway, andito na to, so happy pa rin ako. And paulit-ulit ko sasabihin, thank you Warner Music Philippines. Ito na siya. Gatefold. So, yan. From Complex album to Kanako single and Fake Faces single. So, pinag-isa silang tatlo. Kaya yan ang kinalabasan. Yung collage. Kinolage nila sa album. Art ng album. Yan. Kahit sa cover mismo ng album, yun ang ginawa. So, kunin natin. Sana meron siyang booklet.
Kasi kung naalala nyo guys yung album ni Taylor Swift, di ba? Ang ganda, parang nasa loob mismo yung mga makapal na booklet naka-attach dito sa ano. May ano siya oh. May yupi. Kasi kanina yung box nga hindi makapal yung box ng pinaglagyan ng plaka. Ito na yung LP. Tingnan natin kung mayroon pa sa loob. Ah, mayroon. Ayan. Philip. Ano pa kaya? Tingnan natin baka mayroon pa. So wala na. Ganda. Pero mas maganda pa rin kung sana kung full close up talaga yung mukha ni Kina, walang mga nakahambala o nakaharang. Sana next time. So ito guys, di ba may mga ganito? Oh. Ayan. Parang siya nakahiga siya dito. Nababakas nyo ba guys? Nakahiga siya. Credits. Ito yung mga behind songs. Like yung Fake Faces. Andito yung mga arranger. Yung composer. Background vocals by Sean Bowie. Diba? Kompleto. Rockstar, performed and composed by Philip. Diba kompleto? Mic test, Kanako. Ayan, nakadate lahat dito. Walang labis, walang kulang. Ito ang kagandahan ng mga physical album. Kompleto. Ayan. O, titigan nyo na guys. Ayan, close up. Galing. Ito yung sa Fake Faces, itong sa ano. Tapos itong sa gitna, I think Kanako. Tapos yung itong sa other side naman parang sa Rockstar album. Sa Complex album guys. Maganda din naman. Buti pa dito sa loob, very clear yung ano. Diba? Mayroong black and white, mayroong colored. And the other side, I think ito from music video ng, parang galing ito guys sa music video niya, yung ginawa sa Japan. Ito naman literal sa Rockstar. Ay hindi, Stray Dogs. And ito, Fake Faces. Ito yung sa Complex. Rockstar. Stray Dogs. Nakailang music video ba si Ken? Parang madami din ano. Sa ka-take note, ang gaganda ng mga music video niya nilabas. Yung sa dito sa Complex. Pero guys, up to now, paborito ko talaga yung mic test. And then yung Stray Dogs. Ganda. Ito guys yung LP. Clear vinyl pressed. Masyadong dumikit yung ano. Amazing! Ito yung side A. So, andito guys yung Fake Faces, Rockstar, Superiority, Mic Test.
And the other side, side B. Ayan, close up. Andito naman guys yung Drink Smoke, Criminal, Stray Dogs, and Kanako. So yan. Kung kailan guys, patugtugin natin to sa ating turntable. Ako hindi na ako makapagantay. Kasi ngayon guys, madaling araw na. So, yan, promise ko sa inyo guys. Mag-unboxing tayo nito. Matagal ko nang inaantay na sobrang inapila ko talaga. Ginawan ko pa talaga ng video para sa ating bias. Scan. So yan guys. Again, thank you for watching guys. Hanggang dito na lang. Abang-abang na lang ulit guys kasi gagawa pa tayo ng ibang mga reaction kagaya ng gawa din tayo guys ng reaction kay Josh, kay Justine, kay Pinuno, diba? And kay Stel. And syempre sa ating bias, gagawa pa tayo ng mga reaction video dito sa ating YouTube channel, dito sa ating Musical World Music. Yan. Philip Ken, second EP, Rockstar. Kasi yung first EP, Bulan Palayo. And then the debut album, Seven Sins. So yun guys. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. And always be kind. God bless us guys.